Okay. Amen. So, praise God po, ano? So, ang point number po natin, number 2 po, no? Ate Jane, pahanap mo yung Psalm 119, verse 130. Amen. So, purihin po ang Diyos. Pa-mute po yung mga naka-on po ang mic. Pa-check po, ano? At ayan. So, ang point number po natin, point number 1 po natin is defend on Jesus' righteousness. Depend in Jesus' righteousness. At ang pangalawa po natin is see the way God sees. No po? Or pwede nating sabihin na see through His Word. Amen? So, purihin ng Diyos. Ang sabi po sa Psalm 119, verse 130, the entrance of thy word gives light. Amen? So, ang ano daw po sa Tagalog, Ate Jane, awit 119, verse 130 po. Sabi po dito, ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Amen po, sis. Amen. So, purihin po ang Panginoon, ano? Ang turo ng Panginoon, yung word niya po, ang nagbibigay ng ilaw sa atin at way sa atin para po tayo makasunod sa Kanya. So, ibig sabihin po, ang salita ng Panginoon po, ano, ito po yung dahilan kung bakit tayo nakakapasok sa presensya niya. O tinatawag na illuminated. Amen? Pag sinabing illuminated, ito po yung nakatutulong sa atin sa mga clarification na gusto nating maintindihan o explanation na gusto nating maunawaan pagdating po sa ating spiritual na buhay. Amen? Ito po yung parang make something na kahit na invisible siya, kahit na hindi mo siya nakikita, nagiging visible siya sa'yo. Dahil sa pananampalataya natin. So, ibig sabihin po, pag sinabing illuminated, ito po yung parang nagiging tanglaw mo, nagiging ilaw mo, di ba? Ito po yung nagbibigay sa atin ng entrance, no po, para tayo makalakad, no po, sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga sinabi niya, ang salita mo ang nagiging tanglaw ko. 'Di ba? Kaya nga po ang pinag-uusapan natin para maranasan natin, 'di ba, ang manifestation ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon, kailangan nating makita, 'di ba, yung mga daanan natin on the way how God sees. Kaya gagamitin natin yung mata natin, 'di ba po? The way na tumitingin din ng Panginoon. Hindi yung the way na tumitingin ka at tumitingin ako kasi magkaiba 'yon. Magkaiba yung paningin mo at magkaiba ang paningin ng Diyos. Kaya see the way God sees. At makikita lang natin yun through His Word. Amen? Kaya nga ang salita niya ang magiging tanglaw natin. Kung mababasa niyo sa 119:11, kung di ako nagkakamali, 'di ba? Yung word mo, 'di ba? Hayaan mong ikip ko dito sa puso ko para maiwasan kong magkasala sa iyo. 'Di ba? Kaya ginagamit ang salita ng Panginoon para tayo makahakbang, 'di ba? Kung paano po lumalakad at nakakakita ang Panginoon. Amen. So, the moment we become illuminated o magbigay tayo ng o lumakad tayo sa ilaw ng Panginoon, ganun po nagsisimula ang mga bagay na makita natin kung paano nakakakita ang Panginoon. Ito rin yung simula para makita natin yung mata ng Panginoon kung paano niya tinitingnan ang lahat ng bagay. Amen? Makikita rin natin yung view ng Panginoon, 'di ba? Yung lens na ginagamit niya. 'Di ba? When you see yung mga difficult na situation, yung mga mahihirap na sitwasyon na nakikita mo, na po, at tinitingnan mo through yung situation mo sa paningin ng Panginoon. Amen? Kasi magkaiba yung nakikita mo sa tinitingnan. Magkaiba yung you look and you see. Magkaiba yon. Kaya nga napakahalaga kung paano natin ina-accept ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga, when you say, like God, is about making a way where there is no way. Di ba? Pag tiningnan mo sa paningin ng Panginoon, yung alam mo yung tipo na kahit wala ng daan, may way pa rin. Pag tiningnan mo siya sa mata ng Panginoon, di ba? Di ba po? Kaya everything sa buhay natin, it begin to see. Even in the hardest time. Tayong mga Kristiyano na nananampalataya sa Panginoon, di ba po, yung mga bagay na even mahirap sa paningin natin, nagiging madali siya. Even in the hardest time, why? Di ba? Because you see according His Word.
'Di ba? Kasi ang nagpapalakas sa atin, 'di ba, dahil naglalakad na tayo sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Hindi na dahil sa mga nakikita lang ng mata natin. No po? Hindi na natin na nakikita to according to your strength. 'Di ba? Hindi na to sa pamamagitan ng lakas mo. Because, no po, you are no longer in your righteousness. Wala ka na sa righteousness sa katuwiran mo. 'Di ba? Ito ay tungkol na sa Panginoon lahat. Kaya nga yung point number 1 natin, kailangan nating matutunan na magdepende tayo sa righteousness ng Panginoon para makahakbang tayo sa number 2 na makita natin yung way ng Panginoon kung paano siya tumitingin sa mga bagay. Ikaw at ako. Amen? Napakahalaga po nito. You are no longer live in your righteousness. You are no longer live in your faith. Amen? Hindi na sa pananampalataya mo. Kasi ang pananampalataya po ay bunga ng banal na spirito. Na po, ang faith po, hindi yan nagmumula sa'yo. Kaya nga, kung makikita nyo ang salita ng Panginoon sa lahat ng maniwala sa Panginoon, hindi naman actually ka mananampalataya agad sa Diyos. Naniniwala muna tayo bago maboast yung ating pananampalataya. At nagiging matibay ang ating pananampalataya the more na nakikita natin yung mga ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paningin. Amen? Na nagiging witness ikaw at ako. Kaya nga, from hearing the word of God, lumalakas po ang ating pananampalataya when you start to believe. Kasi hindi natin makikita ang lahat ng himala ng Panginoon kapag hindi natin sinimulang makita ang lahat ng bagay sa paningin ng Panginoon na even there is no way, there always way pagdating kay Jesus. Amen? Kaya nga lalo nating napapatunayan na it's not me. Hindi ako to. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo nandito. Ang Diyos ang tumawag sa atin kung bakit tayo may unity, may pagmamahal na parang pamilya at may pagkakaisa. It's all because of Him. Dahil kung hindi niya tayo nilagyan ng pag-ibig sa puso natin, kung iisipin ninyo lahat ng ginagawa nating mabuti, it's all prutas ng banal na spirito, kaya walang atin. Kung nakakagawa man ako ng mabuti sa ibang tao, dahil yun, di ba? Sa ginagawa ng Espiritu Santo sa buhay ko. At ganun din sa buhay ninyo. Dahil He live in you. Kaya nga, there's power within you na nasa loob ng katawan mo. Amen? Na siyang nagbabago po sa atin. So, you are no longer live in your faith. Kasi yung faith mo pwedeng mabago. Diba? Pabago-bago tayo. Pero dahil pinagtitibay ng banal na spirito ang ating pananampalataya at paniniwala sa Panginoon, natututunan nating maging matatag. Dahil sa lakas na ng Diyos at hindi na to sa sarili mong lakas. It's no longer about you. It's all because of Him. So you live in righteousness, you are no longer live in faith. Diba? Tayo po, nabubuhay na tayo sa righteousness ng Panginoon, no? Pag tayo lumakad, amen, sa righteousness ng Panginoon, even ang faith natin, nagiging prutas, nagiging bunga na lang din po yun. Amen? Ng ating paglilingkod, ang ating pananampalataya. Hindi ko sinasabing natatanggal. Lalo lang siyang nadadagdagan because of the more on na. Diba? Yung righteousness, pag naintindihan mo yung righteousness na nakadepende ka na sa Panginoon, mas nagiging, mas mataas ang level ng pananampalataya mo. Na hindi na, you no longer use your faith. You use your faith from the fruit of the Holy Spirit. Lumalabas na siya inside and out. Hindi katulad dati na, you know Jesus, pero hindi ganoon ang pananampalataya mo sa Kanya. Hindi ganoon ang pagsamba mo sa Kanya. You know Him. Diba? Alam mo lang siya. Diba? Pero tingnan mo, nung inaalam mo na at ina-absorb mo, diba, yung salita ng Panginoon, parang deep inside of you may nagbaburn sa loob ng katawan mo. Na may nauuhaw sa loob ng katawan mo. Because you live in Him now. Nabubuhay ka na para sa Kanya ngayon. Everything you see, lahat na nang nakikita mo, it's all opportunity para sa'yo. For God to express Himself. Ganun ba yung nararamdaman ninyo? Mag-amen nga po kayo o magpuso nga po kayo kung tama ba yung sinasabi ko. Baka ako lang ang nakakaramdam nun. Amen? Sa lahat na ng ginagawa natin is opportunity na para sa atin.
on how we express Jesus. Paano ba natin maipapakilala ang Panginoon sa mga tao? Paano ba natin maipapakita yung kabutihan na ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Paano nila mararanasan yung presensya ng Panginoon? Paano mai-express yun sa buhay mo at sa buhay ko? Tell to yourself. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, I see opportunity. Diba? Bawat araw paggising natin, I see opportunity. Even ako, nakikita ko yung opportunity, Lord, mapaglilingkuran ulit kita. Lord, salamat sa araw na to kasi alam kong may maganda kang gagawin. Diba? Naiintindihan na natin. So notice, understand this by the Spirit of the Holy Spirit po, na nasa loob ng katawan mo at katawan ko. Kapag ang salita ng Panginoon is in you, magkaiba po yung on you, no? In you, ibig sabihin, nasa loob mo. Remember, tandaan ninyo, we look with our eyes. Tumitingin tayo sa pamamagitan ng ating mata. Amen? Pinagmamasdan natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating mga mata, but we see in your heart. Diba? Kapag tinitingnan mo si Nanay Andrea, yes, nakikita mo, nagluluto siya, naghahanap buhay siya. But why in your heart? You know her. Kahit di ko pa siya nakikita, kahit di ko siya nakakasama. Diba? I see in my heart. Yes, I look to her, but I see her in my heart. Diba? Magkaiba yon. We look with our eyes, but we see with our heart. Amen? Kaya ganun din si Jesus sa'yo. Pag nakikita niya lahat ng ginagawa natin, pwede siyang magalit eh. Diba? Sa lahat ng ginagawa natin. Kasi hindi lahat ng ginagawa natin mabuti sa mata niya. Tama po ba? Kayo ba, pag nakikita niyo mga anak ninyo, hindi naman lahat mabuti? Hindi lahat perfect nang nakikita niyo sa mga anak ninyo. Pero, you love them. Mahal niyo sila kahit na nakakagawa sila ng hindi maganda sa inyo bilang magulang. Na wala nang kailangan magdepensa sa kanila dahil anak mo sila. Ganon din yung Diyos. Tinitingnan niya tayo sa paningin ng kanyang mata, pero nakikita niya tayo sa puso niya. Amen? Kaya nga po, ang sinasabi ko sa inyo, looking and seeing is not the same. Hindi magkatulad ang tinitingnan at tinatanaw mo at tinitingnan mo. Amen? When you look at the mountain, pag tumingin ka sa bundok, di ba? You see how God can make the way. Amen? Between that mountain. Makikita mo, pag tiningnan mo yung bundok, di ba? Makikita natin, natatanaw mo. You look. Di ba? You look. Di ba? Natatanaw mo siya na yung laki ng bundok na yun, alam mo na kayang gumawa ng daan ng Panginoon sa pagitan nun. Katulad nung imagine niyo na lang kung pumunta kayo sa Egypt, di ba? At nakita niyo yung Red Sea. Di ba po? Pag nakita niyo yung Red Sea, kung paano yun biniyak ng Panginoon, di ba? Maa-amaze ka. Di ba? Na kahit hindi mo siya nakita, alam mo si Jesus, di ba? Nag-grow sa lugar na yon, alam mo na lumakad siya sa mga lupain na yon, sa mga bansa na yon. Amen. Habang siya ay lumalaki siya na natututunan niya yung mga wisdom, yung mga history, 'di ba, ng mga tao noon, 'di ba? Nakikita mo siya inside your heart. Nai-imagine mo siya inside your heart kahit hindi mo siya natanaw. Kahit di mo siya nakita. That's what I'm talking about. Iba yung you're looking and seeing. Amen? Kaya nakikita natin ang Panginoon na kaya niyang gawin yung mga bagay na imposible. Amen? Mga bagay na posible ang nangyayari sa mga bagay na imposible. Amen? So we always thank you, Jesus. We thank Emmanuel, our Emmanuel, na tinatawag natin siyang Emmanuel kasi kahit nasaan tayo, nandun siya. Diba? Imagine na lang po yung river na yon na si Moises kung saan siya pinaanod, diba, nung siya ay bata. Can you imagine na yung river na yon kung saan pinaanod si Moises nung siya ay bata, di ba? Is the same water na bibiyakin niya sa pamamagitan ng kanyang buhay para i-save yung mga tao. Nakita niyo po nakikita niyo ba kung gaano ka-amazing yung God na yon? Di ba? Can you see in your eyes na, wow,
si Lord, nang bata si Moises, ginamit niya yung kanyang kapatid na propeta din, no po, para bigyan ng karunungan na ipaanod si Moises para makuha nung asawa ng Egyptian. Amen? Para lumaki siya ng maayos. No po? Even yung mga even yung kanyang mga ano po, mga tawag dito, mga pamilya. Amen, na kinagisnan is hindi po niya kapamilya. Na po, hindi niya pamilya kasi si Miriam kapatid niya, si Aaron kapatid niya. Pero mas pinili nila na paano din si Moises. Amen? At there's no accident pagdating sa Diyos. Wala pong aksidente sa Panginoon. Kasi nung panahon na yon, na po hindi aksidente na nandun yung asawa ng paraon. Amen? Na siya yung nakatakda na mag-aalaga kay Moises hanggang siya ay lumaki. Kasi imagine ano po, nakikita nyo ba sa inyong mindset na pwede namang gamitin ng Panginoon si Aaron? Kasi that time, Aaron is marunong siya sa salita ng Panginoon. Amen? Marunong si Aaron. He is a high priest, di ba? Ginamit siyang high priest ng Panginoon nung panahon na yon. Si Aaron ang tinalaga ng Panginoon para maging high priest. Bakit hindi na lang si Aaron ang ginamit ng Diyos? Can you see? Nabo, kung maglo-look forward ka sa ginawa ng Panginoon, pwedeng si Aaron ang gamitin niya. Bakit si Moises? Na ang mga Diyos nila ay hindi katulad ng Diyos ni Aaron. Kasi si Moises, lumaki siya kung paanong sumasamba ang mga Egyptian, may sarili silang Diyos na statue. Di ba? Inosente si Moises. Hindi niya alam kung paano sumamba sa Diyos na sinasamba ni Aaron. Pero bakit si Moises ang ginamit? Amen? Kasi alam niyo po, naniniwala ako. I believe na ini-impress ng Panginoon sa atin na hindi niya kailangan ng bihasa sa salita ng Diyos. Ang gusto niya, yung tao na gustong matuto. Yung tao na uhaw sa Kanya. Amen? Yung tao na handang magpakumbaba, na maglingkod sa Kanya. Amen? Kasi I cannot imagine, alam niyo ba, yung empty ka, you are empty, pero si Lord available na i-fill ka. Si Lord available na i-equip ka. Si Lord available na ano ka ang tawag dito i-qualified ka niya even you're disqualified. Kasi si Moises that time wala siyang alam. Kaya nga sabi niya bakit siya? Hindi nga siya makapagsalita, 'di ba? Pero tingnan nyo, imbes na si Aaron ang gamitin ng Panginoon, he used Moises at naging helper lang niya si Aaron. 'Di ba? Pwede naman baligtarin natin. 'Di ba? Pwede naman si Aaron sana ang ginamit. Oo nga Lord, no? Bakit? Mas may alam naman si Aaron kasi nag-aaral siya. Bakit kailangan mong gamitin yung empty? Nakita niyo po, no? Kaya don't manipulate yourself. Huwag mong tingnan yung sarili mo na don't be lower yourself. Huwag mong tingnan yung sarili mo na wala akong alam. 'Di ba? Hindi ako gagamitin ng Panginoon. Hindi. 'Di ba? Kasi si Lord naghahanap siya ng empty. Yung gustong matuto, yung gustong makaalam. Na po, yung naghahanap sa kanya, yung nauuhaw para sa kanya. Amen? Yung alam niya na meron kang available room para sa kanya para matuto. At nakita niya si Moises. 'Di ba? Moises is empty. And he sees heart. Nakita niya yung puso ni Moises. Amen? Andun yung pagpapakumbaba niya, 'di ba? Na oo, maliit ang tingin mo sa'yo, pero Moises, sino ba gumawa ng bibig mo? Sabi sa kanya, 'di ba? Kaya ako ang gagamitin ko 'yung kapatid mo, 'di ba? At wala tayong maidadahilan sa Panginoon katulad ni Moises para hindi tayo magpagamit sa Diyos. Amen. Ano po? Kaya purihin po ang Panginoon. Imagine that, no, na yung whole nation na 'yon na trap in another nation. Pero God is delivering them. No, dineliver sila ng Panginoon through the place na makikita po nila yung mga bagay na imposible ay naging posible. Amen? Kaya God use Moises para isave po yung mga tao na yon. Amen? Kaya pag nakita natin yung word ng Panginoon, don't just read it. Huwag mo lang siyang bastang basahin. See through the word. Kailangan mo makita yung mga principle, yung mga purposes habang binabasa mo yung salita ng Panginoon that will transform your mind. 'Di ba? Na
hinahanap mo, oo nga, no? Yung hindi mo lang siya pinadaanan ng mga mata mo. Hindi mo lang siya tiningnan. Di ba? Hindi mo lang siya tinanaw. Tiningnan mo siya sa puso mo. Kung ano yung sinasabi nun sa'yo. Amen? Kaya, napakahalaga po na hindi lang natin binabasa. Tingnan po natin yung purpose ng word na yon on how God will transform your mind and renew your mind, 'di ba? Na mag ano siya sa puso mo, na ma-absorb ng puso mo. Amen? Kasi everything begin here. Lahat ng bagay nagsisimula sa utak natin, hindi sa puso natin. Amen? Kaya purihin po ang Diyos kasi ito yung pag natutunan natin i-renew yung mind natin at magpa-transform tayo ng mind sa Panginoon, pati puso natin mababago. Tingnan nyo, pag nabago yung tingin mo, di ba po? Pag nabago yung isip mo, mababago yung pagtingin mo sa mga tao. Pag nabago yung isip mo, by the grace of the Lord, imbis na nagagalit ka sa masasamang tao, nababago yung pagtingin ng puso mo. 'Di ba? Kasi nakikita mo na sila in the eye of the Lord. Amen? That they know better. They don't know better. Katulad ng nalalaman mo ngayon at nalalaman ko. 'Di ba? Maaaring nakikita natin sila na yes, 'di ba po? Mga addict sila. Yes, mga mamamatay tao sila. Yes, mga magnanakaw sila. But hindi natin sila tinitingnan through our eyes. 'Di ba? Kasi alam natin na hindi sila nakakaunawa. Kaya nahahabag tayo through our heart, di ba? Na nakikita natin because we see. Ginagamit na natin yung mata ng Panginoon. Di ba? Yung mga mahal natin sa buhay. Pinagtitiisan natin sila na ipanalangin. Pinagtitiisan natin sila na katulad ni Elisha. Di ba? Na sinasabi niya doon sa kanyang tauhan that time, Lord, buksan mo yung mata niya. Di ba? Na pwede kang matakot sa mga bagay na nangyari sa buhay mo. Yung mga hardest time na situation mo, yung katulad ng sitwasyon niya na susugudin na sila ng maraming kawal. Sabi niya, katapusan na natin, sabi ng alagad ni Elisha. Pero ang sabi ni Elisha, Panginoon, buksan mo yung kanyang mata. Nakita niya, may mga anghel na nasa paligid nila. Amen? At kung babasahin niyo po yung verse na yon, makikita niyo doon na sabi ni Elisha, takpan mo yung mata nila, bulagin mo sila, na hindi siya makita. Hindi siya nakilala. Sa kanya pa mismo nagtanong kung kilala nila si Elisha. Amen? Kung di ba ako nagkakamali si Elisha or Elijah, lagi ko na pagpapalit yung dalawa. Kay Elisha pa mismo sila nagtanong. At si Elisha ang nagsabi. Di ba? Kaya, ganun po, na ang Diyos po, pag nakikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon through His eyes, pwedeng mabulag, even ang mga kaaway natin, magugulat ka na lang, nagsosorry yung kaaway mo sa'yo. Why? Diba? Because the presence of the Lord, diba po, namumuhay sa'yo. No, hindi sila matatahimik sa mga ginawa nila sa'yo kasi alam nila, they make mistake. No po? Na kahit hindi mo hinihiling sa Panginoon, ilalapit ng Diyos yung mga tao na yon. But guess what? Diba? Sinusubukan ka rin ng Panginoon kung ang puso mo ay totoo nang nakapagpatawad. Na po, kaya know the difference when you look and when you see. Amen? Kaya maganda po talaga na tayo po ay tinitingnan natin na po with our eyes, na po we are looking by our eyes, na po yung mind mo, yung purpose, yung mind mo supposed to see. Na po, tinitingnan siya ng mata mo, you're looking using your eyes, pero nakikita siya ng mind mo. Magkaiba po yun. Na po, pwedeng ito po tingnan ko na papel lang. Pero this is the message. Na po, ito yung mensahe na binigay sa akin ng Panginoon na hindi ko to pwedeng papel lang na may nakasulat. Na po, this is the message na pwedeng magpabago ng isip mo at isip ko. Pwedeng tinitingnan ko siya na papel lang na pag pinunit ko, walang halaga. Di ba po? Pero when I see it, di ba? Pag tiningnan ko siya at pinahayag ko katulad ng ginagawa ko ngayon, my mind change. Na alam ko na, Lord, yung pinadaloy mo na karunungan sa akin, pwede ko ring ipadaloy sa kanila sa pamamagitan ng pagsusulat ko ng mga mensahe na nangusap na po sa pamamagitan ng banal na spirito sa isip ko at nilagay niya sa puso ko.
Kaya ginawa ng kamay ko, sumulat ako. Amen? No po, yun yung nagaganap sa atin when we see. Di ba? That maaaring simpleng sulat, pero can transform the mind. Di ba? And the heart ng bawat isa sa atin. Kasi you might look in your eyes, but your heart sees. No, your mind, renew. Nare-renew yung mind natin at yung heart natin. Yun ang pinakamahalaga. Ma-renew ang mind natin at heart natin ay mabago on the way how God see you and see me. Po, napakalaki ng purpose ng Panginoon. Kasi pag nakita mo yung purpose at transformation ng Panginoon sa buhay mo, you will see the purpose. You will do the assignment. Amen? Makikita mo yung assignment mo. Amen? Kaya, do yourself a mighty favor po. Kasi ikaw at ako, yung assignment natin is not just assignment na, gawa kayo ng homework, sabi ng teacher mo sa school, di ba? Hindi lang siya basta assignment na isasubmit mo bukas. It is eternal. Lahat ng pagbabago na ginawa ng isip at puso mo, it is eternal. Pagdating sa Christian life, pagdating sa spiritual, everything is eternal. Hindi siya katulad ng mga temporary ng mata na nakikita mo lang. Kaya kailangan nating maunawaan na lahat ng pinapakita ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ating puso, lahat eternal. Kaya nga, kapag tinitingnan ka ng Panginoon, kahit na gumagawa ka ng mabuti, pag hindi kasama yung puso mo, mali pa rin. Mali pa rin. Pag hindi naka-align yung puso mo sa ginagawa mo, mali pa rin yung ginagawa mo kahit tama yung ginagawa mo. Kasi iba yung tinitingnan niya. Kasi sa puso siya nakatingin, hindi sa ginagawa mo. Pwede kang tumulong ng walang pagmamahal. Pwede kang mag-abot ng walang pagmamahal. Kaya, looking is different when you see. Yun yung pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga, kailangan mong makita sa eye ng Diyos kung paano siya tumitingin. Kasi, kapag binigyan mo ng pabor yung sarili mo na makita through His own eyes, di ba? Nakikita mo na nahihirapan yung kapatid mo. Tititigan mo lang ba na nahihirapan sila kung kaya mong may magawa? Amen? Kaya napakahalaga. Tingnan sila na nahihirapan is different when you see. Na po, magkaiba. Pag nakita ng puso mo na nahihirapan sila, sasabihin ng puso mo sa mind mo, magmamalasakit ka. Kasi nagmamahal ka. Even in your hardest time. Kahit na nahihirapan ka. Kahit na may mga pagsubok ka. Amen? Even si Jesus, nung hinahampas siya, nung pinapalo siya, nakikita niya, yung mga tao, dinuduruan siya. Nakikita niya yung mga tao na pinagtutulong-tulungan siya. Pero pag nakikita ka niya, at nakikita niya ako, tinitiis niya yon. Yung paglakad niya sa bundok na yon, tinitiis niya kasi alam niya that there is eternal na mararanasan mo at mararanasan ko kapag pinagtagumpayan niya yung hardest time na yon, pansamantala. Pansamantala lang. Nakikita niya yung will ng ama niya. Kasi yun yung purpose at assignment niya. Nabuhay lang si Jesus ng 33 years pero naging isang makabuluhan na pamumuhay yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi to patagalan ng buhay, mga kapatid. Pakabuluhanan ng buhay. Ang buhay sa mundo. Pwede kang mabuhay ng 80 years pero walang kabuluhan. Know the difference. When you do your purpose, at kapag nakikita mo yung purpose na pinagagawa sa'yo ng Panginoon, magkaiba yun. When you do your assignment, o nabubuhay ka lang na umaalog sa mundong ito. Know the difference when you look and when you see in the eyes of the Lord. Amen? Kaya purihin po ang Diyos. Hallelujah.
At kapag able ka na gawin po yun, sa pangalan ni Jesus, na nakasulat para sa'yo at para sa gagawin mo yung mga bagay na yun for the glory of God. Hindi na para sa sarili mo. Because that will form our character. Yun yung magbabago ng karakter natin. Yun yung magpaparanas sa atin ng presensya ng Panginoon. Kapag nabago ang ating paningin at ang ating pagtingin na katulad ni Kristo. Amen? Kaya po, when you see the Lord Jesus na naglalakad sa tubig, di ba? Na naglalakad siya sa mga nation na po na kanya pong tinungtungan nung siya ay nabubuhay. No po, nakita natin yung mga himala ng Panginoon nung naglakad siya sa tubig, nung 'di ba? Nung sinundan siya ni Peter, 'di ba? Na nakita niyo po nung nakatingin si Peter sa Diyos, 'di ba? Kaya niyang lakaran yung ibabaw ng tubig. Pero nung nakita niya yung alon, 'di ba? 'Di ba po, lumubog siya. Nung sinabi ni Jesus, "Come to me." 'Di ba? "Come to me," sabi niya. Kaya pag tinatawag tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya, 'di ba po, huwag tayong magdadalawang isip. Huwag tayong titingin sa kaliwa o kanan. Pag sinabi ng Lord na come to me, 'di ba po? Yun po ay halimbawa lang na kapag di tayo nakapokus kay Jesus, pwede rin tayong lumubog. Pero alam niyo po kung ano yung pinakamaganda ron? When you see Jesus, 'di ba po, mapagtatagumpayan mo lahat ng bagay kahit mahirap. Pero alam niyo kung gaano yung habag ng Panginoon, even when you go down. 'Di ba? Kahit na lumubog si Peter nung sinabi niya na save me, niligtas pa rin siya. Walang option ang Panginoon bilang anak, kundi iligtas tayo. Dahil siya ay mabuti. Kahit hindi tayo mabuti. Na po? Kaya yung moment po na nakikita natin yung mga alon sa buhay natin na pwede tayong malunod. Ikaw, kung ano yung nakikita mo sa buhay mo ngayon na pwede ka ng lunod na sa sitwasyon mo. Pero saan ka nakatingin? Saan ka nakatingin? Saan ka nakatitig? Kasi mahalaga yung tinitingnan mo kung bakit mo ginagawa yan at kung bakit ka nagpapatuloy. Amen? Kasi pwede kang lamunin ng mga alon. Pwede kang lunudin ng mga alon. Pero ang tanong, saan ka nakatingin? Saan ka nakatitig? Ano yung tinatanaw mo? Tumatanaw ka rin ba sa promised land para magtagumpay ka? Tumatanaw ka din ba o makapit ka ba sa kamay niya para magtagumpay ka? Sumusunod ka pa rin ba kahit na tinatabunan ka ng bawat alon sa buhay mo para magtagumpay ka? Kasi it's different when you see. Kasi wala kahit sino daw ang magtatagumpay sa atin kung tatanggalin natin yung mata natin sa Kanya. Kaya napakahalaga po ng ginagawa natin na inaalam natin yung mga bagay na pwedeng maging benefit sa'yo at sa akin sa pagsunod sa pangalan ni Jesus. Marami tayong mga naririnig na pangalan. Mga naging tanyag na tao. Pinaparangalan. Nililibing pa nga sa mga libingan ng bayani. Pero alam nyo ba na ang totoong karangalan sa langit lang daw natin matatanggap? Lahat na nakikita natin sa mundong ito, temporary lang. Maaring pinaparangalan ka daw ng tao pero hindi ka pararangalan ng Diyos. Kung hindi mo nakita at hindi ka lumakad through His purpose and assignment na binigay sa'yo. Maaaring pinapalakpakan ka ng maraming tao pero hindi ang Diyos ang pumapalakpak sa'yo. That is the hardest time daw na mararanasan ng isang tao. Kasi you never know.
Dahil ang totoong lahat lang ng nakakita ng kabutihan ng tao ay ang Diyos. Pwedeng naikukwento nila lahat ng mabuting ginawa ng mga tao na yun. Pero yung puso nila ang tiningnan ng Diyos noong mga panahon na yun. Pwedeng iba yung motibo. Pwedeng hindi counted. Kaya kung merong magpaparangal sa'yo at sa akin, ang Panginoon lang. Ang Panginoon lang po. Ang Panginoon lang ang tunay na magpapatotoo ng mabubuting bagay na nagawa natin kasi He sees. Sabi po sa Hebreo, He is our El Roy. He sees everything. Good and bad, sabi sa Proverbs 15:3. Every good and bad na ginawa mo, ang Diyos lang ang nakakita. Amen? Kaya, makikita po natin, wag tayong magpalamon sa mga alon po ng buhay natin. Diba? Kaya katulad ni Peter, he had to cry. No, katulad natin, umiiyak din tayo sa Diyos. Sa mga bagay na nilalakaran natin. Sa mga bagay na parang hindi na natin kaya. But guess what? Sa lahat ng bagay na to na mapagtatagumpayan natin, we have biggest benefits. Meron pong benepisyo. Kasi kung yung mga nilalakaran natin ay nilalakaran natin dahil sa pangalan ng ating Diyos na sinasamba na walang iba kundi si Jesus Christ. Yung pangalan niya po may express sa buhay mo. At hindi lang sinasabi ng bibig mo. Yun yung napakahalaga na na-express sa buhay mo at hindi lang siya sinasambit ng bibig mo. Iba po yung nararanasan yung presence sa'yo. Kaya katulad nung simula natin, 'di ba? Nagsimula tayo on how to defend the righteousness. Iba yung dinadala mo yung pangalan niya at iba rin yung na-express yung pangalan niya sa buhay mo. Kaya napagpapala yung ibang tao sa paligid mo. Amen? So, kailangan po nating maintindihan through the Spirit of the Lord. Amen? Na yung pangalan ng Panginoon po at yung mga mata niya. Kaya kapag nakatingin tayo through His Word, na po, we can do the impossible. Yung mga bagay na imposible sa atin, in the name of Jesus, makikita natin that we can see. The name of Jesus will work kapag nakikita mo siya. Kapag tinitingnan mo sa pamamagitan ng kanyang mga mata, nagtatagumpay ka sa lahat ng mga bagay kasi hindi mo na siya nakikita by your own eyes or physical eyes. Nakikita mo na siya in the eye of the Lord. Kaya nga minsan makikita natin may mga tao po na preach ng preach. May mga tao na wala nang ginawa kundi mag-preach po sila na mag-preach. Pero pag nagdadasal sila sa may sakit, 'di ba? Bakit walang kapangyarihan? Amen? Bakit kapag magpapagaling na walang kapangyarihan yung mga pagdadasal nila, pero preach sila ng preach? Hindi sila makapagpataboy, 'di ba? Ng demonyo katulad ng binasa natin from the beginning, yung mga anak ng Iskiba. 'Di ba? Naniniwala po sila sa Diyos, hindi mananampalataya dahil ang tatay nila is priest, 'di ba? Lumaki sila sa simbahan. Amen. Pero bakit hindi sila makapagpalayas ng demonyo katulad ng binasa natin last week po, 'di ba? Anong sabi pa ng demonyo pa mismo ang sumagot sa kanila? Kilala ko si Pablo. Kilala ko si Jesus. Ikaw, sino ka? 'Di ba? They know us. Kilala nila tayo. Kaya kung ikaw hindi ka para sa Diyos, kilala ka nila. Kapag hindi nila nakita na nag-e-express yung Spirit ng Panginoon sa'yo, kasi dahil Espiritu sila, kinikilala ka nila, hindi ka nila tinitingnan bilang si Jane. Tinitingnan ka nila through Spirit dahil Espiritu sila. Nagigets niyo po? Kaya we see in the eye of the Lord. Kasi ang kaaway natin, they also see us in the eye of their Spirit. Hindi ka nila tinitingnan na si Kuya James, tinitingnan nila kung may Espiritu ka ng Diyos. Kaya nagiging makapangyarihan. Kapag nagsasabi tayo na in the name of Jesus because yung presensya ng Panginoon is within you. Nasa iyo.
Amen? Kaya hindi lang ikaw ang tumitingin, hindi lang ikaw ang dapat nakakakita ng pagtingin na merong paningin ng Panginoon. Dapat sila din nagre-reflect yung expression, di ba, yung kapangyarihan ng Espiritu Santo nasa iyo. Kasi you cannot play God. Pwede mong paglaruan ng demonyo pero hindi ang Diyos. Pwede kang paglaruan ng demonyo pero hindi natin pwede mapaglaruan ng Panginoon. Di ba? Pwede kang maging ipokrito sa harap ng demonyo pero hindi sa harap ng Diyos. That's the difference. Amen? Hahayaan ka lang ng demonyo na laruin mo yung buhay mo. Kasi yun ang gusto niya. Pero hindi ang Panginoon. Kaya when you cease in the eye of the Lord, it makes your life different. Maiiba po ang paningin mo. Amen? Kaya, purihin po ang Panginoon. Ano po? Hallelujah. Amen. Kaya, makikita mo natin, pahanap po sa Ephesians 3:20. Hindi lahat ng mananampalataya, na sinasabi nila mananampalataya sila, the power of God is nag-e-express sa kanilang buhay. Pero kung tayong mga tunay na mananampalataya po, nananampalataya tayo sa Panginoon, ma-e-express yung kapangyarihan ng Diyos sa atin, higit pa sa kaya nating isipin at higit pa sa kaya nating gawin. Kasi it's not the power, it's not your power, di ba, na mag-express sa'yo. Ginagamit kang vessel ng Panginoon. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo na po, katulad din ng pangpapaunawa sa akin ng Panginoon. It's not the prayer is powerful. Hindi ang prayer ang powerful. Yung Diyos na sumasagot sa prayer ang powerful. Amen? Ang prayer po para lang yan sa sakyan. Dadalhin ka lang niya sa presensya ng Diyos. Pero ikaw na nakasakay na nagdadrive sa sasakyan. Amen? Di ba po? Ikaw yung lalapit dun sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Yung prayer, dadalhin ka lang niya. Sasakyan lang siya. Nadadalhin ka. Di ba? Pero ikaw ang may daladala. Naintindihan niyo po ba? Ikaw yung may dala ng panalangin sa Diyos na sumutugon ng panalangin. Kaya tinitingnan ka rin niya. Kung paano mo dinadala yung panalangin na yon. Kung paano mo hinatid yung panalangin na yon sa Kanya. Hindi lahat ng panalangin sinasagot ng Panginoon. Na po maraming nagdadasal. Baka nga mas magaling pang magdasal sa atin yung mga Muslim eh. Baka mas magaling pa silang mag-fasting sa atin. Di ba po? It's not, wala pong sinabi sa Bible kahit hanapin nyo pa that prayer is powerful. Hindi ko sinasabing masama po ang pananalangin. Hanapin nyo po. Sinabi doon, pray without ceasing. Pero hindi sinabi, prayer is powerful. Yes, nagdadasal sila. Bakit sila nagdadasal? Kasi yun lang yung daanan para sa Panginoon. Pero yung mga tao sa Ninibe, saan sila nagdadasal? Ang Diyos nila, Diyos ng dagat. Kaya nga dinala dun si Jonah. So, hindi lahat ng panalangin, di ba po? It's depend who you call. Di ba? Depende sa Diyos na tinatawag mo. Kasi maraming nagdadasal. Minsan nga mas mahaba pa sa dasal nila eh. Pero nagdadasal sila sa elepante. Nagdadasal sila sa rebulto ng usa na may sungay. Amen? Nagdadasal sila sa Buddha na malaking tiyan. Maraming nagdadasal. Pero it's not about the prayer who is powerful. It's about God na powerful. Amen? Ang Diyos po ang tumutugon ng panalangin. Amen? Kaya kapag yung Diyos nasa iyo, in you, katulad ng mga propeta na ginamit niya, even when you speak and when you declare, di ba? Kaya nga, ikaw ang pinaka-propeta ng buhay mo. Kung anong sinasabi mo sa sarili mo, yun ang magdedepende sa pananampalataya mo sa Panginoon. Ikaw ang best prophet ng buhay mo. Kaya kung anong dinedeklara mo sa buhay mo, kung anong iniisip mo, yun yung pwedeng maganap sa iyo at sa akin. Amen? Pabasa nga po, Ephesians 3:20. Amen po. Sabi po dito,
sa kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Amen po, sis. Sa Kanya po, na kumikilos sa'yo. Ikaw yung tagapagdala. Ang prayer yung sasakyan. Daan. Di ba po, para makarating tayo sa Kanya. Pero ngayon, ikaw na yung ginawa niyang vessel. Higit pa sa kaya mong isipin dahil sa kapangyarihan niya na nabubuhay sa'yo. Kaya nga, ito yung paraan para makultivate natin na mag-grow tayo the power in the name of Jesus within you. Nasa iyo at nasa akin. Kaya nga dapat, di ba, kaya nga sinasabi, you are above, not below. Born again ka, you are above, you are born from above, not below. Pero yun ba yung nasa isip mo? Diba? Yun ba talaga yung nasa isip mo? Yun ba yung nakikita mo? Do you see yourself that you are above, not below? O mas tinitingnan mo kasi yun ang tingin ng tao sa'yo, below ka lang. What you see? Ano yung nakikita mo? Kasi looking and seeing is different. Amen? When you see yourself in the eye of the Lord, nasa taas ka. Pero when you see yourself in the eye of people, nasa baba ka. What you see? And where you look. Saan ka nakatingin? Because the word of the Lord will work in you kung dun ka nakatitig through His word. That you are beloved, you are ambassador, you are blessed. Amen? You are above, not below. You are the head, not the tail. Saan ka nakatingin? Amen? Kaya, sometimes it's sad to say. Totoo po, nakakalungkot isipin na sometimes, even tayo po mananampalataya, hindi tayo nagda-doubt sa sinasabi ng demonyo. Pag sinabi ng demonyo sa'yo na you are failure, talunan ka, hindi ka nagda-doubt. Di ba? Talaga, talunan ako. Yung buhay talaga na to, mahirap na lang ako. Talagang ganun na lang ako. Di ba nakakalungkot? Mananampalataya ka, pero hindi ka nagda-doubt sa sinasabi ng demonyo sa'yo, pero nagda-doubt ka sa sinasabi ng Diyos sa'yo. Hindi ba totoo? Kaya maraming tao na nanghihina. Kasi sabi ng Panginoon, nakakalungkot kayong makita. Kasi sinasabi ninyo na mananampalataya kayo, pero di kayo nagda-doubt sa sinasabi ng demonyo sa inyo, pero nagda-doubt kayo sa mga pangako ko. Ilang beses kang nagda-doubt sa pangako ng Diyos at pinapakinggan mo yung sinasabi ng demonyo sa'yo na hanggang dyan ka na lang. Na failure ka, na walang nagmamahal sa'yo. Na maliit ka lang, na hindi ka nagagaling. Mamamatay ka na sa sakit mo. Hanggang dyan ka na lang. Ilan dito sa atin daw po, yung masyado nating minamagnify yung sinasabi ng demonyo, na hindi tayo nagdadalawang isip sa sinasabi ng demonyo, pero nagdadalawang isip tayo sa sinasabi niya. Ilan sa atin? Amen? Kaya ngayon po, alam po natin kung ano yung dapat nating makita at pinapaalam natin sa atin ng Panginoon. Kung meron po tayong salita na hindi dapat nating pag-alinlanganin, yun yung salita ng Panginoon. It's the way how you see. And it's the way how you look. Kasi when you see in the eye of the Lord, makikita mo yung pakinabang ng mga word at pangako ng Diyos sa iyo at sa akin. Huwag kang magpakalunod sa problema. Huwag kang magpakalunod sa problema. Magpakalunod ka sa pangako ng Panginoon. 8,000. Grabe. Ilan lang problema mo ngayon? Isa, pero nalunod ka na. 2, pero lunod ka na, hindi ka na makahinga. Pero yung pangako, 8,000. Pero mas minamagnify mo yung demonyo. Wala kang tiwala sa akin. Sabi ng Panginoon. Pero yung sinasabi ng demonyo sa'yo, grabe, yung 2, 3, name it kung anong problema natin. Doon na tayo nalunod. Pero hindi tayo nalulunod sa mga pangako niya na almost 8,000.
3,000. 3,000. O kahit sabihin pa natin 800 o 300 na lang, depende. Di ba po? Kumpara sa problema mo ngayon. Pero mas nalulunod ka pa rin sa dalawang problema. Kesa sa 60 na pangako na lang. May the word of the Lord mold you. Para makita po natin through His eyes. May the word of the Lord cultivate you. And may you see in the eyes of the Lord at hindi na sa mga mata natin. Amen? Kasi napakahalaga kung anong tinitingnan mo at tinititigan mo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Hanggang point 2 lang po siguro muna tayo. No po, at mahaba na rin po yung atin pong pinag-usapan ngayon. I hope and I pray po na mas nauunawaan natin. Na po, tunay na nasasaktan po ang Panginoon na mas hindi tayo nagda-doubt. Na po, umiiyak ang Diyos. Umiiyak din po ang Diyos katulad mo. He weep. Diba? He weep. Even noon. Kaya nga sabi niya, ano ba naman kayo? Napakahina ng pananampalataya ninyo. Hanggang kailan ko kayo tuturuan? Sabi niya sa mga disciples. Hanggang ngayon, ganun pa rin po tayo. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon and to God be the glory. Ano po, patuloy po tayong magpamolde. Ano po, at lumakad po sa salita ng Panginoon. Doon natin tingnan sa pamamagitan ng mata niya. Amen? Kaya po yung napag-aralan natin, depend on Him for your righteousness. At see through His word. See the way God sees. Amen? See the way God sees. Amen? Purihin po ang Diyos. Let's pray. Heavenly Father, we all glorify you, Panginoon, sa mga oras na to. Salamat po, Ama, sa tinuro mo sa amin. Salamat po sa gabay mo sa amin. Salamat po sa pagtutuwid mo sa amin, Ama, na kung paano naming tinitingnan ang lahat ng sitwasyon, even the hardest time ng aming mga buhay, Panginoon. Purihin at dakilain ka sa pinakamataas na pagsamba at papuri, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa na nandito sa loob ng gawain, Ama, nakikilala mo po sila, O Diyos. I speak blessing, I speak provision, Panginoon, in the mighty name of Jesus. I speak healing, in the name of Jesus, Panginoon, na dadaling namin, Ama, na hindi lang siya dali-dala namin within us, Panginoon. That we express your name, Panginoon, and the power higit pa sa kaya naming isipin at gawin by your grace and glory, Panginoon. Lord, we do our assignment, Panginoon, because this is our purpose, Ama, na makita namin sa pamamagitan ng iyong mga mata ang lahat ng bagay sa mundong ito at hindi sa paningin ng tao, O Diyos. Salamat for renewing our mind, transforming our mind and heart, O God. In the mighty name and powerful name, Jesus, we pray, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Salamat sa buhay mo, Ate Beverly, sa napaka-powerful na mensahe, kapahayagan po ng Diyos